service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. Happy Monday sa mga nakikinig po sa atin sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At syempre, doon sa mga nakatutok po sa ating FB page, sa Facebook page ng True FM. Well, kamusta po ang inyong naging weekend? Sana'y nakapag-recharge po kayo dahil Lunes na naman. Siyempre, malahaba-haba na naman ang ating bubunuin. Sana maayos naman po. At today, mga kapatid, ay ang ating pag-uusapan ay ang ating mga passport. Para saan ito at ano ang proseso ng pagkuha? Kayo may passport na? Nag-a-apply ho ba kayo? May renewal na ba kayong nakaschedule? Meron ba kayong mga concern? Alam niyo po, ayon sa London-based consultancy firm na Henley & Partners, tumaas sa 73 mula sa 75 ang ranking ng Pilipinas sa latest annual passport index. Dito nakalista yung mga bansa base sa kung gaano ka-powerful ang kanilang passports. Ipaliliwanag po yan ng ating guest mula po sa Department of Foreign Affairs. At sasagutin po niya ang inyong mga concerns sa inyong passports. Kaya ang ating question of the day, eto po, may problema ka ba sa pagkuha o pag-renew ng iyong pasaporte? Abay, kung may gusto po kayong idulog sa amin, bukas na po ang opisina ng DFA Passport Division. Dinala po natin dito sa Sagot Kita. Maari nyo pong i-post ang inyong mga concern sa ating live stream or pwede po kayong tumawag sa amin sa ating tanungan hotlines. Maari po kayong tumawag sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. At mamaya po ay sasagutin natin yan isa-isa. At kasama na po natin live dito sa studio, Director Von Ryan Pangwi. Siya po ay mula sa Passport Division ng Office of Consular Affairs ng DFA. Magandang hapon po, Director. Thank you for coming. Magandang hapon na pala. Magandang hapon, yes. Cheryl, at sa ating mga tagapakinig. Ayan po. So, mag-post na po kayo ha. Baka po may mga concern kayo dyan. Mag-post na po. Or may gusto po kayong isumbong. Kasi baka hindi po nawawala dyan yung mga fixer. Baka may mga ganyan-ganyan. May ganyan pa ba? Sa pagiging stricto na natin sa proseso, may nakakalusot pa ba? Wala naman kaming fixer per se. Kung meron man, isumbong sa amin, of course. Yung isusumbong nga po. Pero yung mga, I don't know, sa mga, usually Facebook na nagpapatulong kuno, pero pinagpeperahan pala kayo, yun ang usually mga kaso nakikita namin. At marami nagsusumbong sa amin yan. Hindi po sila ang dapat na lumalapit sa inyo. Kayo nga dapat ang pumupunta sa DFA, di ba mga kapatid? So pag merong lumapit sa inyo, ako nang bahala, hindi po kasama sa serbisyong ibinibigay yan ng DFA, yung merong tutulong sa inyo na partikular na tao para mapabilis ang inyong pagkuha ng lahat tayo pumipila, lahat tayo kumukuha ng appointment. Pero mamaya kung may mga ganyan po kayong mga gustong isumbong po sa atin, ay maaari nyo po yung i-post sa ating live stream or tumawag nga po kayo sa ating tanungan na hotlines. Puntahan muna natin yung passport. Marami pa rin. Gaano karaming mga Pilipino ang may passport? Out of dun sa ating populasyon. Curious lang ako. I don't have the statistics now, but nung last year, 2023, 3 milyon po ang inisyu na nating pasaporte.
That's for the whole year of 2023. Nung 2022 pa lang, around 4 million po ang ating na-issue ang mga pasaporte. So pag tansya nyo po, although sabi nyo nga po, you don't have the statistics, half of the Filipinos, more than half of Filipinos, mayroon naman pong pasaporte. Definitely more than 10% of the population. Kasi 10% of the population overseas OFWs, right? So more or less, around times 2, 20% more or less. May konti lang din pala, no? Iniisip ko parang halos, lahat. Pero, yung mga nangangailangan lang naman ng pasaporte. Pero ano ba ang passport? Director, para saan ito? Basic lang tayo, mag-basic tayo. Para saan ito at ano yung kadalasan, nalilito rin, may mga kababayan tayo na parang akala nila it's the same as visa. Sige po. Yung passport, think of the passport as parang ID, okay? Pero itong ID na kung dumadaan ka sa mga borders or immigration control ng mga bansa, ito yung, let's say, Philippine passport, etong identification na ako ay Pilipino, the Philippine government assures that etong detalye ng pagkakakilanlan ko na tatanggapin ng ibang bansa. It's an ID to cross borders, to cross lines. Ang visa naman, yung pahintulot ng isang bansa, let's say foreign country to a Filipino to Filipinos, or in our case, ang Pilipinas sa mga bansang bago pumasok sa Pilipinas, dapat may visa. Visa is more of a permit na endorsement para pumunta sa Pilipinas. They will allow you na pumasok sa Pilipinas at ma-interview ka ng ating immigration officers sa border. Kasi po, pero hindi lahat ng bansa kakailanganin mo ng visa Hindi po ba, Director, meron pong, so doon sila nalilito na bakit yung ibang bansa kailangan ng visa, yung iba naman passport lang pwede na. Saan ba binabase yan, Director? Depende sa bansa Each country, may kanyang-kanyang polisiya yan. Pero kung Pilipinas ang pinag-uusapan, it's more, bakit may mga ibang bansa na mga ibang nationalities na pwede pumasok sa Pilipinas na walang visa, may mga ibang bansa na ibang nationalities na kailangan ng visa upon entry. That is a discussion po, not just ng DFA, but our tourism agencies, our immigration agencies, and definitely our security agencies to determine which nationalities ang pwedeng pumasok dito na walang visa at mga nationalities na kailangan ng visa para pumasok dito. Normally though, pag in normal cases, reciprocal yan if they require us a visa, we will require them a visa. But that's not always the case. Ayan po, ang depende na yan sa pagkakasundo ng dalawang bansa. Yes. Okay, sinasabing powerful, kapag sinasabing powerful ang passport, nailalabas natin yan, nailalathala natin yan naalala ko po yung mga top countries na talagang most powerful passports. Pag sinabing powerful passports, ano ba yung basehan nun? Anong ibig sabihin nun? Yung term kasing powerful, it's a common term. It's not really, hindi yan ginagamit mga gobyerno Pero of course, there are certain who create surveys such as this. Pero from what we see, understanding namin sa paggamit nila ng term na powerful, ang ibig sabihin lang nun ay itong nationality, it's not so much the passport, it's the nationality, it's the country. A national of this particular, yung mamamayan ng bansang ito ay pwedeng pumunta sa ibang bansa na hindi kailangan ng visa. So marami, pag sinabing pinaka-powerful yung passport mo ng bansang yon, maraming bansa ang hindi ka i-require ng visa. Yes. Ganun lamang po yun. Ganun lamang yan po. Oo. At tayo ay, in fairness, kahit na kasi, excuse me, syempre, pa rin yun hassle pa rin yun extra bayad din yun di ba, pag kumukuha ka ng visa. So, dati, pang 75 tayo. Ngayon, 73 na. So,
nag-level up naman. We are thankful to those countries na they allowed our nationals to enter their countries without the extra scrutiny. Of course, our government will hope na upon negotiation, and of course, our good ties with our countries would result into will allow our nationals na pumasok sa bansa nila without that extra requirement ng visa sana sa mga bansang ito. Visa po yun ang pinag-uusapan natin, mga kapatid na walang visa. Pero kailangan po, tuwing lalabas po tayo ng bansa, mangingibang bansa, kailangan po natin ng pasaporte. So, sino yung mga eligible mag-apply for passport at ano po ang mga requirement ngayon? Basta, ang importante, ma'am, let's say, Philippine passport. Ang importante, mamamayan ka ng Pilipinas. Basic requirement, of course, birth certificate and a valid government ID. Ang pinaka-importanting ID natin ngayon, of course, is yung national ID natin. May listahan po ang DFA's website namin na which IDs we accept. Ang mga IDs na ito ay tinatanggap ng DFA kasi alam namin yung security features ng IDs na ito. Kasi you're not just ang importante sa ID is yung birth certificate mo, binibigyan mo ng mukha. Of course, walang mukha yung birth certificate eh. So, ang magbibigay ng extra identity sa birth certificate mo ay yung ID na iyon. It gives a face to the passport. And ang importante, it gives a face to the birth certificate. Ang importante naman sa DFA is that same ID would have gone, for you to get that ID, dapat that agency is also very strict would have standards that would ensure na yung taong ito ay talagang siya nga yung taong yun. Kaya mahalaga kung ano yung nakalagay na pangalan sa birth certificate, yun din po yung nakalagay dun sa government ID na ibibigay nyo. Yes. Kasi maki-question kahit sabihin nyo, ako rin po yan eh. Isa lang po yan. Hindi, magkakahasal pa, siguraduhin nyo na lamang po. Or kung hindi man, meron yan usually na mga kailangan patunay. Paano ba? Na you're the same person. Ganito. Dapat kasi may one-to-one correspondence yung details eh. Date of birth, place of birth, spelling ng pangalan. Yes, that is why either kung may discrepancy, there are two options eh. First one is you amend your birth certificate para bang match sa ID mo. Or else, your IDs, you change your IDs to match your birth certificate. Ang importante dapat pareho. Pareho. So, birth certificate tapos government IDs like yung ating national ID, of course. Ano pa po ang pwede? Driver's license, PRC ID, yung PRC, and let's say UMID IDs, yun po yung the most prominent IDs na ginagana government issued na tinatanggap ng DFA. Of course, there are other IDs, pero yun ang pinaka-importante. Paano po pag minor? Pag minor, ang importante dito is the national ID kasi 5 years old, pero na 5 years old and above, national ID, mayroon na rin yan, di ba? Pag dapat school ID, tinatanggap natin yon. But that school ID must also, dapat may dala-dala kang for example, school certification, certifying that that ID is also authentic. Yun ang importante. Ayan po, yung mga ganung bagay. So, by the way, if you are born in, kasi we're talking of sa Pilipinas, what about those born overseas at hindi pa pupunta dito? Yung national ID po ng bansang iyon ay tinatanggap natin also as primary ID. Okay. So, walk us through. Doon po sa standard na proseso para sa passport application. Ito yung mga, let's go sa mga first-timer. Okay. So, ihahanda ang birth certificate at kahit isa lang na government issued na ID. Okay. Kung if you are a woman and you wish to use your husband's surname,
of course, you would also, kailangan mo i-present yung marriage certificate. Marriage Pero, certificate. ito lang masasabi ko, hindi po, kasi sometimes, I have to tell this, sometimes sinasabi ng iba na requirement pagkasal ka, dapat gamitin mo yung kwan sa ID. Hindi, it's not. You don't need to change your last name. It's optional po yun. Optional po yun. Ako kasi hindi din ako nagpalit, even sa documents, and kahit na married, nagpalit lang yung marital status, yung status mo. Pero, hindi po kailangan, hindi required. Hindi. I'm sure maraming hindi po na alam yun, na hindi po required na palitan nyo yung inyong apelido. Ang importante po, once you made the decision decision to use your husband's surname, mahirap kasing reversion eh. Hindi na yata pwede unless the death certificate ang required or kasamaang pala, we don't want to talk about this, but yes, the usual annulment papers would be required. So women should be very cautious when it comes to using when it comes to their names. Ayun. Mga kapatid. Okay, walk us through. Doon po sa standard na proseso para sa passport application, ano po yung very, very, yung pinaka-basic, first step po? First step, I'll mention this, okay? There are of course, the appointment is important. And isa lang po pinagkukunan ng appointment, hindi po sa Facebook. Hindi yan sa Facebook kinukuha. www.passport.gov.ph. Diyan lang po tayo kukuha ng appointment at wala nang iba. Pero there are certain categories ng mga tao, hindi naman kailangan ng appointment. Pwede pong mag-walk-in sa DFA. Gaya ng mga senior citizens, PWDs, basta may PWID, okay? PWD ID. Pregnant women, minors 7 years old and below. Okay. Yan, hindi na po kailangan ng appointment. Walk-in. And of course, OFWs. Talaga? Basta may OEC silang ipapakita. Okay, basta may OEC pala kayo. And of course, contracts verified by the DMW. Okay. Basta may kontrata kayo, verified ng DMW at OEC, ating OFWs, walang kailangan na appointment. Pwede kayong mag-walk-in sa kahit na anong DFA office, satellite. Marami po yan sa mga malls, which is really good. Napaka-convenient po na marami na tayong mga ganyan na mga satellite offices for the passport renewal or pagkuha po ng passport. So, senior citizens, minor, below 7 years old, pregnant, and PWDs. Make sure lang po that you have your IDs. Yes po. Ayan. Ito lang when it comes to your PWDs. Paano yung pregnant? Kunwari hindi pa halata yung tiyan. Kailangan ng medical. Either way, yung of course, even if you bring your PWD IDs or your senior citizen IDs, this only is your access to the DFA passport, parang walk-in lang. Pero hindi po na-waive po yung basic requirements kung first-time applicant ka ng birth certificate and yung other government-issued IDs. Yun lang po. Yung appointment lang po ang na-waive doon. Pwede kayo mag-walk-in. Alright. Once na may appointment or ready to walk in, make sure that you have your birth certificates and government IDs. After po nun, anong ma-expect nila? Kasi by email yon, di ba? Meron pong ipapadala sa email nila na confirmation, i-print out, plus yung attachments, they have to print it out. Yan ang ipapakita on the very day and date na kung kailangan silang pumunta sa DFA. After pumunta ka sa DFA office, may verification na gagawin sa appointment documents. May QR code yan talaga, at saka barcode, nasa scan yung whether you have that appointment or not. Afterwards, processing to double check whether the documents are even, of course, na-fill up pero it has to be verified. Birth certificate, IDs. Then after all is clear, ika-capture namin yung biometrics niyo, yung face at saka yung fingerprints. And then you can go home and wait for kung walang issue yung passport, 5 days lang po maghihintay for pag-express and 10 days po for regular process, at least dito sa Luzon.
Okay. Magkano na po ba ang passport ngayon? 950 po. Still the same. Since 2009. Okay. 950 regular, 1,200 express. Oh, okay. Whether po yan renewal or first time, pareho Yes. lang po yan ang bayad. Of course, that does not, hindi po covered yun yung courier kasi sometimes some people opt for courier delivery, ayaw na mag-pick up o ayaw na punta sa DFA for pick up. The courier charge is of course between them and the courier company kung saan sila nag-contract para mag-pick up sa passport nila. Kamusta na po ang lagay ng renewal ng ating mga passports or pagkuha po ng passport? Yung pagkuha po ng appointment. Dati kasi, I'm not sure ngayon, mahirap po kumuha ng schedule, laging puno. Kamusta po ngayon? The DFA since 2022, after the pandemic, ang ginawa po namin to solve this issue is pinarami lang po namin we've made some reforms. We have to narami ang importante tao sa amin magman sa kwan So dumami po yung appointments po namin kaya medyo the appointments is not an issue. Dito lang sa Asiana, it takes 5, 6 or 7 days po from today for the next appointment slot to be open. Pero yung mga iba, okay naman. Okay naman. Okay naman yung kwan. In most of our consular offices, actually, hindi napupuno yung appointments namin Hindi na. So, okay na pala tayo. Wala nang backlog, wala nang major Meron po kayong isa ring initiative na tinatawag na Passport on Wheels. Ano po ba itong Passport on Wheels, Director? Paano po ang proseso nito? The Passport on Wheels is a partnership between of our national government agencies like the DFA and our local government offices, our LGUs. Yung mga LGUs natin nagre-request sa DFA na kung pwede, especially yung mga malalayo sa mga consular offices natin, na at a certain time and date, certain date pala, na may arrangement between the DFA and that LGU na magpadala ng team to process X number of passports. Oo, para nakakatipid din kasi minsan yung iba talagang pupunta pa sa syudad or medyo malayo. Sabi nyo nga po, paano yan? Ang LGUs ang nakikipag-coordinate po sa inyo. Yes po. Ang nagre-request po niyan. So, para malaman nyo, siguro mga kapatid, kung meron pong ganyan, nakaschedule, you're gonna have to ask po yung inyong LGU kung may ganoong coordination. Basically, yung LGUs na po mismo nag-a-announce sa mga constituents nila na meron silang passport on wheels scheduled on a date po. Meron po ba yung minimum na para ma-approve nyo yan on a certain LGU na dapat po para sulit naman at least 100 or 200 applications ang aming kailangang i-process? May minimum po ba? Normally around 200 to 300 yung nini-require namin kasi sayang naman yung naman yung ang nangyayari kasi we pull out people from our frontline offices Siyempre, they could have been kaya we make sure na if you really want na magkaroon ng passport on wheels program sa inyo, just make sure na at 200 to 300 ang mag-process on that day. Kamusta po yan? Kailan po ba yan ni-launch at kamusta po ang tugon? Ever since I joined the DFA, matagal na ever since I joined the DFA on 2013, meron na yan So I cannot count pero since, let's say, statistics natin since 2018, we have the Passport on Wheels teams have gone to around 800 plus localities dito sa localities sa Pilipinas. So that's and basically halos from Batanes to Jolo na-reach na ng Passport on Wheels programs namin at least one time. It's good to know. Mga kapatid, baka po kayo may mga concern, may mga gusto po kayong katanungan, may maitutulong po kami, ay maaari nyo pong idulog yan sa amin. I-post nyo lamang po yan sa ating live stream. Join us sa ating discussion. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM.
Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika-tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ang totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosing. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, may problema ka ba sa pagkuha o pag-renew ng passport? May concerns po ba kayo? Maaari po kayong mag-post sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline. Tawag po kayo sa 8631-5788 or sa 8631-6674. May mga lumalapit pa rin po ba sa inyo, Director, na mga nagsabi nyo nga po, may mga nagsusumbong, katulad po ng anong klaseng mga sumbong po ang nakukuha pa rin natin pagdating po sa mga fixer? Meron namang nagko-complain sa usually 888, ganon. Or sometimes sa aming sa DFA mismo, nagsusumbong na they got an appointment from this, we have to inform them na wala po, hindi po, that's not the way to get an appointment po sa DFA. We ask them for the details, but at the same time, we also reach out na tutulungan namin sila since they want to get a passport appointment. We will arrange naman na tulungan naman sila makakuan. But we really request the details kung saan nila, paano at sino yung kinontak nila. Katulad po ng sinabi ni Director Pangwi, ang inyo pong appointment ay tanging nakukuha sa www.passport.gov.ph, hindi po sa Facebook. Sabi Definitely, pag Facebook na yan, wala na yan. Oo.
Meron na ho ba tayong nahuli? May mga operations po ba dyan or ipinapasa nyo rin po yan sa authorities and then sila na po ang nagkakasa ng mga operations? We, especially during the pandemic, before I came, we usually coordinate with law enforcement agencies to do the investigation. Kasi we're not really good investigators. We didn't know we're not good. It's not really our specialty. Yes. And it should be law enforcement who should be doing this. We have coordinated with law enforcement agencies regarding mga complaints na ganito. At magkano daw ho ang singil? Yan ang hindi ko masabi kasi that was during the pandemic. But either way, any amount, it doesn't matter kung ilang magkano yung you shouldn't be paying you should be paying for extra for paglagpas na ng lagpas na ng 1,200 plus yung plus yung courier fee, ibang usapan na yan. So kapag kumagat po kayo sa fixer, tinangkilik nyo, I think meron din yung karampatang parusa dun sa nakikipag-deal sa fixer. Hindi lamang ang mapaparusahan yung fixer na yan, pati po kayo kasi alam nyo na hindi po talaga, hindi po, official po yung representation ng taong yon and you continue to deal with that para lang mas mapabilis na minsan, napeperahan lamang po kayo, hindi nyo pa makukuha yung inyong passport. So, as like what you've said, Attorney Director Pangwi, ay wala naman na daw pong problema sa hindi na kayo dapat na hihirapan sa pagkuha ng appointment dahil maluwag ang mga schedule, sir. Yes, ma'am. Actually, ma'am, it's not just the one it's not just, hindi lang kayo nawalan ng pera, you just wasted your time. Yun ang it's the time which is most important here. It's not just the money, it's the time wasted trusting these fixers. In the end, hindi rin kayo makakakuha. Baka po kayo may mga concern ha. Post lamang po kayo sa Facebook page po ng True FM at maaari din po kayong tumawag. We can put you online and directly po ay pwede nyo pong makausap at masasagot po ni Director Pangwi ang inyong mga concern. Tawag po kayo sa 8631-6674 or sa 8631-5788. Ito po ilan sa mga concern, Director, si Rolly Del Castillo, kung kukuha po ng pasaporte sa mga mall, paano po makakasiguro na hindi peke yung makukuha na passport? Baka po kasi maloko kami at magastusan lang po. Ang importante, dumaan po kayo sa appointment system. Sa appointment system, merong sites kung saan kayo pupunta. Pag doon naman kayo pumunta at sa same location naman kayo pumunta, 100% totoo po yung passport na yon. Pipiliin po kasi doon po pag log on po kayo sa passport.gov.ph, lalagay po doon lahat ng mga offices po ng DFA na nag-i-issue po ng passport. At kung pipiliin nyo doon, syempre, yung pinakamalapit po sa inyo. And then the schedule that you want. So that, as long as sa www.passport.gov.ph po kayo nag-log, official po yan. Tama po yan. At hindi po kayo kailangan, wala pong may nangyayari bang bayaran online? Meron po. Meron. Ang bayad lang po is for the payment of the processing itself. Kasi especially ngayon, ang trust ng government is e-payments, ease of business, right? You could pay through Bayad Center, you could pay through mga e-wallets, Paymaya, or your credit card. This money doesn't even go to the DFA. It goes directly to the National Treasury. Para lang po we follow the law on e-payments. At the same time, madali po it's also it prevents ang maganda sa e-payments, it avoids the exchange of money. Kaya talagang diretso yung siguradong diretso ang pera sa gobyerno. Tsaka po yung sa mga mall, makikita nyo naman po, it is DFA office po yun, satellite office. Yes. Hindi lang naman po yan nasa gitna lang ng parang kiosk na maliit. Ito po yung isang maliit na pwesto talaga. Talaga pong nakalagay DFA,
Magkano ang nagagastos kung maglalakad ng pasaporte? Yun nga po, sabi, again, 950 pesos, sir. 950 regular, 1,200 pesos express. If you choose a courier option, that's another payment. But that's between you and the courier po. Ayun, alright. Si Tata Sandro Navarra, pagdating po sa passport renewal, pag po may minor children, I understand po na need for us to schedule. I have 2 minor children and 2 children of legal age. Pwede po bang masama yung dalawa kong anak na hindi minor for our schedule of passport renewal? This is yung facility is actually for minors 7 years old and below. We would like to know sana kung anong ages nila. Maganda pong mga concerns na ganito kasi medyo complex to ng konti. You could ask this question sa passport concerns at dfa.gov.ph. But generally, pag 7 years old and below, pwedeng magsama ng isa one more person. Usually yung parent or companion. Pwedeng magsama ng isa para sa passport application na rin. Pero kung buong pamilya naman po kayo or 4 na anak nyo, isahang schedule. Yun po kasing sinasabi nyo, baka yung sinasabi nyo pong minor, hindi naman na 7 years old below. Yes. We have sa appointment system, meron naman kami group appointment option. Appointment. Sa group appointment, this is intended for families para sama-sama kayo sa isang appointment po. Ayan. Si Mark Mendez, yung TIN ID po ba pwede daw? What if walang ID na nakalista doon sa requirements? Kaya nga, this is the reason why importante yung IDs Yung ID is yung ultimong it's the proof na ikaw nga iyon, that you are the identity na nasa birth certificate na yun. Kaya, the thing with, I'm not saying that TIN IDs are importante yung TIN ID for our sa taxes natin. It's just that there are certain IDs with strict identity verification systems na rin. At the same time, may mga security features na pinaalam ng ahensya na yun sa DFA. Tinatanong din ni Mark, kung pwede daw ba yung ID nung college. Nung sinabi mong nung college, so ibig sabihin, tapos ka na sa kolehiyo. Hindi na pwede. Dapat, current na estudyante ka, yun yung ID mo. Pinakamadaling kunin na ID, aside from, the national ID. The national ID po. Actually, we encourage... Matagal pong dumating. Tinatanggap po namin yung e-fill ID, yung not the printed card, yung papel. Yung papel. Oo, yan naman pala po. Kasi people might be surprised. The e-fill ID has security features, not so much on the paper per se, but the QR codes. Ayan. So yun, Mark, mag-apply. Dati ang dami-dami din sa malls, nakapwesto po sila. Hindi ko na lang alam ngayon kung saan na sila mga nakapwesto for the national ID. Pero ako, although matagal kasing dumating, pero yung papel po, pwede naman pala. Ayan, si Chona Haspela Galgarin, magkano how much po claim ng passport? 950 po yung passport, 1,200. Express. Pag express, yung mas mabilis sa... pag Metro Manila, sinabi natin express, 5 days po sa Luzon. Vismin is 7 days. Yun na po yung express. Yeah, 7 days sa Vismin. 5 days sa Metro Manila and Luzon. Pag regular is 10. 10 days sa Luzon including Metro Manila, 12 days sa Vismin. Ayun, okay. Yun po. Tapos, pag gusto nyo nga daw ng courier, maghatid sa inyo, hindi nyo na pipick upin, may additional po yun na, we don't know, Depende sa courier. Okay, si Bernadette Padilla, tanong ko lang po, 3 years bago po mag-expire yung passport, pwede na po ba i-renew? Basta po, depende po sa inyo, ma'am. Normally, there are cases kasi na mabilisan yung travel. There are mga frequent travelers. Punong-puno na yung Of course, you can renew your passport. Pag wala nang matatakan. Yes, definitely. You can renew your passport. Oo. Pero pag ang pinaka-minimum
6 months. Pero wag nyo na po hintayin yung 6 months. Pag that year, expiring na po kayo, Actually, 1 year. Yun po yung pinaka, para kalmado na kayo. Hindi na kayo hindi na kayo ma-stress. Kasi baka mamaya, saktong 6 months, tapos aalis na kayo, magigipit. To many people, it's not just the passport kasi connected to that, especially pag visa required yung country, yung hassle pa na you have to nagmamadali ka, not just for the passport, pati sa visa application. Oo, ayan. Si Jumer Adarlo, paano po kung ayaw gamitin ang surname ng asawa, pero ang ID ginamit na surname sa asawa? Hindi na po. Nagamit mo na Pag once, di ba? Once, kaya sabi nga ni, ibang po, nabanggit lang po yun ni Director Pangwi, pero sa ibang, siguro sa NSO po natin yan topic, pag na-invite natin muli ang NSO, yun po pag-usapan natin, yung legalities po niya, at saka yung pagpapalit ng pangalan. We advise this person to get another ID with the maiden name na lang. Ayun. Importante sa magkatumay. Oo, yung may maiden name daw po. Ayaw niyang gamitin sa passport niya yung apelido ng asawa niya, pwede? Pwede naman, basta may ID siya na maiden name din. Okay. Alright, okay. Si Sylvia Ambos, paano po kung matagal ko nang hindi nare-renew ang passport ko, 15 years na po? Balik po ba ako sa new passport? Depende po. Pag green po yung passport, pag green na, we require yung birth certificate at saka or an ID at the very least, right? IDs ang importante doon. Pag hindi, let's say yung maroon maroon na starting with XX, ang importante lang naman doon basta importante yung middle name, dapat tama ba? Kung wala kang papalitan, okay, wala nang problema dyan. Pag e-passport na, yung may chip sa may sign na parang chip sa cover ng passport, kung wala ka namang papalitan ni detalye, okay na yun. Yun na lang po kailangan mong ipakita sa amin. Dito po tayo sa ating caller mula sa Tondo. Kasama natin si Elias Teodoro. Hi, Elias! Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano po may paglilingkod namin? Pwede po ba akong magtanong ng 3 kay sir? Sige, 3. Walang problema po. Sige po. Yung una po, kasi po, after ko pong galing ng Japan, nag-expired na po yung passport ko, hindi na po ako nag-renew hanggang ngayon. Ano po ba yan? Renewal na po ba yan? Or panibagong passport po ulit? Renewal kasi may passport yun Anong kulay ng passport po? Yung kulay green at kulay maroon po, nakuha ko na rin po yun Bali po maroon po yung... Yung pinakabago, ano yung pinakabago? Maroon po. Yung maroon. Wala ka namang papalitan doon na detalye, wala namang correction sa pangalan mo, pwede mo nang gamitin yung for renewal. Just mag-book ka lang ng appointment. Wala namang problema doon. Yung pangalawa po, family, yung buong pamilya ko, kukuha po rin ng buong passport. Paano po ba yan? Sabay-sabay po ba kami kukuha or schedule po rin po kami? May sa appointment system po natin, may group appointment option po. Pwede kayong sabay-sabay po dun sa isang appointment. Yung last po pwede, yung halimbawa po, ipapadeliver po namin sa bahay, okay lang po ba yung kasambahay po namin yung tatanggap? Bibigyan lang po namin siya ng authorization letter. Kasi po yung sa naming kapitbahay, nagpa-deliver po, hindi po binigay ng courier. Hindi daw po siya yung tao. They're very strict talaga. They're very strict kasi yung pasaporte, ayaw namin makuha yan It should not fall on other people. So, dapat mag-iwan kayo ng authorization letter plus yung IDs. Hindi lang authorization, pati ID mo At saka ID niya. Actual ID. Ginagawa ko na yan, Elias. Naku, hindi nga binigay. Dapat yung ID mo ID at niya. saka ID ng kasambahay meron. At saka yung sulat, yung sabi mong authorization. Oo. Pero okay na po ba yan? Kahit po yung kasambahay po namin, hindi po wala masyadong ID. Kasi po nasa province po valid yun. ID. Valid ID kasi binibigay mo yung passport sa isang tao. Yung pangalan niya, nakandun. Kaya dapat may ID siya na nagpapatunay siya ngayon nakapangalan doon. Talagang official ID, government ID, Elias. Kasi hindi pwedeng yung gawa-gawang ID or nabibili nating ID. Kasi nga,
yung ipagkatiwala mo yung pasaporte sa isang tao, kaya kailangan nila yung identification talaga. This is why it's not just the DFA. This is a whole of government approach namin that we encourage everybody kung available, kung saan kayo pumunta, na mag-apply na ng national ID. It democratizes the I'm speaking now for Philsis here, di ba? But this democratizes kasi yung yung ID system na open to sa lahat ng tao. Oo. So mas maganda po na pumunta na lang po, wag na lang po ipa-deliver. Actually, well, it's cheaper in a way. Kung pick upin mo. Yes. Pag ma-pick up, kailangan lahat din sila kung buong pamilya. Hindi naman. Hindi naman daw. Basta authorization, IDs ng mga bata. Ang importante yung resibo dyan eh. Yung resibo. Ayun pala. Kung halimbawa po, may utusan po kaming kumuha po kasi po lahat po nasa eskwela, tapos nasa trabaho. Pwede po ba yun? Normally, authorization letter. At saka IDs din. Oo. Ayun po. Thank you po, sir, ma'am. Alright, Elias. Ayan. So, para mas madali nga sa inyo, sa www.passport.gov.ph, ang kunin nyo yung group appointment para isahan na lang kayo buong pamilya. There's a reason why we're very strict when it comes to it's just also we want to protect the privacy of the person na may-ari ng document kasi we have we have privacy laws ngayon. Very strict ang privacy laws natin ngayon At the same time, pag nawala yung ID na iyon at sa ibang tao, napakahalaga. i-report mo sa may police report iyon, may affidavit of loss pa, mas mataas ang you have to pay an extra 350 pesos just for the loss of the passport and it may clearing period pa na 15 days. Mas malaking hassle kasi pag nawala yung passport at sa ibang i-explain mo pa, medyo better that you claim your passport yourself para wala pong problema ganon. Mga kapatid, break lamang po tayo ng kaunti. Magbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Ibang sigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shoutout sa sarili ko. Naku, kailangan kong bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita El, makinig kayo kay Tita Laila. Yang mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM.
At nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako pong inyong lingkod, Cheryl Cosim. At kasama pa rin po natin si Director Von Ryan Pangwi ng Passport Division ng Office of Consular Affairs ng DFA. Dito po tayo sa ilan pa po ninyong mga katanungan. Ito, bago po tayo magpaalam, we have 10 minutes to go. Si Pobring Elocana. Tanong ko lamang po, kasi yung birth certificate ng anak ko, parang magkapatid kami kasi pareho kami ng gitna ng pangalan. Although single po ako nang ipinanganak ko siya, may problema kaya pagkuha ng passport? Iba naman yung date of birth. Oo nga naman. Iba yung date of birth. Tama. At place of birth, definitely. Most likely. If, yes. Si Sol Bugaay, yung kasama po ba ng senior citizen na kukuha ng passport, no need na din magpa-schedule ng appointment? Basta kasama po sa part yun ng courtesy lane, pati po yung kasama ni senior citizen, pwede pa siyang kasama po siya sa yun. Basta Yung plus one. Baka isa lang yung senior citizen or yung PWD or yung minor tapos 10 yung kasama. Hindi po. Isa lang, plus one lang. Maa-accommodate daw po. Ayan. Si Del Sarmiento, ano po ba ang need na document sa renewal ng passport? 25 years na pong expired ang passport ko. Same pa rin? Basically, birth certificate, the passport, birth certificate, and IDs. Ayun. Passport, ID, National Government ID, at saka yung inyong birth certificate. Kung nag-expire na yung passport, matagal na, hindi na makita rin yung passport. Paano po yun? Affidavit of loss po. Kailangan pa rin. Hindi ka pwede mag-apply ng new applicant. Para ka new applicant, no? Kasi sinabi mong you have a passport before. Since we now know that you have a passport noon, you have to declare an affidavit of loss. So, kailangan nyo pong affidavit of loss, ha? Kasi minsan, di ba, sa tagal na ng hindi na makita. Akala nila, basta na lang ako magre-renew. Kailangan nyo pong bitbitin yung lumang passport kahit gaano kaluma pa yan. At kung hindi nyo na po pala makita, kailangan nyo po ng affidavit of loss. May I speak on this? Minsan kasi may nawawalang mga pasaporte, pero ang ginagamit nila, pinagre-renew yung previous, the one before that. Unfortunately, we have cases like that na ang ginamit is yung hindi na latest passport, the one before that. Kasi may record kami, nasususpend yung application. There's a reason why nasususpend application namin kasi di namin alam kung bakit hindi dineclare na ang passport. Alam namin sa record that there was a passport with this and the new passport. Is it lost ba to? Or, kasi pag lost, we need to report to authorities din na nawawala yung passport na ito. Kaya importante po na you don't be surprised na pag nasususpend yung application na yan, dahil po hindi nyo dineclare yung na may passport pala after that in your application. Si Michael Joseph Yap Araula, tanong ko lamang po, Director, bakit po kailangan ng notarized document na requirement sa identity ng mga applicants? Depende po sa depende. Normally, we ask for affidavits pag affidavit of loss Okay. Hindi, sabi niya, para kasing lumalabas na mas kilala pa ng abogado yung mga identity ng mga tao even without validation. Yung notarized document, hindi naman kailangan palagi. No. Sa lang po yun? Sa affidavit of loss. Oo. Pero yung birth certificate, yung government ID copy na yan, hindi naman po yan kailangang inotaryo. No need to notarize those. Si hindi ko mabasa, Sir. Ayan. Kumuha kami ng passport, ako, Mrs. at baby ko. Sa delivery, isang address lang. Pero sa shipping fee, 3 pa rin ang charge sa amin. Total of 450. Same address lang kami, 3. Di ba dapat 150 lang? Kasi same address. Bakit po, sana baguhin yung ganitong sistema. But then again, ito, Ronald, yung courier. Hindi po DFA ang nagniningil ng delivery fee, ha? Courier policy yun Oo. Ayan, oo. So, it's still best sa amin actually to kung pwede pick up. Pero that's up to their, kasi depende sa convenience din ng tao. Optional yun kung gusto nila mag-courier. Oo. Pero per head po, per passport, kahit same address. Oo, 150 po pala. Ayan.
Si Marilyn Muhar, ano po ang requirements? Kasi po nawala ang passport ko. Gusto ko kumuha, matagal na, nawala lang. Okay, again, affidavit of loss, kailangan po yan. Pag valid pa yung yung passport, may police report pa dapat. May police report pa pag valid pa yung passport. Pero kung nawala lang at paso naman na, affidavit of loss, tapos the usual, birth certificate and government ID, government issued ID. By the way, pag may scan ka ng lost passport na iyon, hindi na kailangan ng na pag e-passport pag electronic passport, pag may scan ka ng passport na iyon, hindi na kailangan ng birth certificate and IDs. Basta as long as you have the scan of that passport, then nawawala. Okay. Asa na tayo? Si Hera Hofilena, paano po kapag nagpa-schedule tapos hindi napuntahan? May record pa rin po ba yun? Or pwede pa rin ako makuha medyo matagal na po? As long as you can prove that there was a reason, medical reason, emergency, it can be justified naman. Otherwise, kung wala, you need to reschedule again. Si Azrael Fahid, yung wife ko may Maria sa birth certificate pero sa mga ID, walang Maria sa name niya. Ano pong magandang solution kung kukuha ng passport? Depende. Depende sa option. If the IDs are... Kasi hassle din magpakuha ng IDs eh. Dami-dami niyan eh. Ang normally yung ginagawa, madali naman to. Sa local civil... I guess sa local civil register, pwede mong paalis yung Maria. Correct ang tawag doon, clerical error. Ang importante, magpa-clerical correction ka muna sa local civil register, eventually lalabas sa PSA yung annotation na ito lang pangalan mo, Maria. Wala yung Maria. Right. Marami pong salamat sa inyong oras, Director. Thank you for your time. Maraming salamat, Cheryl, and thank you very much po sa mga nakinig. So, mga kapatid, sana po marami po kaming naitulong sa inyo ni Director Von Ryan Pangwi ng Passport Division ng Office of Consular Affairs ng DFA. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas makakasama po natin ang DOLE para pag-usapan ang kanilang tupad program. May inilaan po ang pamahalaan na 30 billion pesos po dito po sa programang ito. Sino-sino nga ba ang pwedeng makapag-avail nitong tupad program? At ito po, I know, ito po mga kapatid, several years na po itong tupad program, pero in-enhance pa nila ito eh. So bukas tutok po kayo at baka po, di ba, isa po kayo sa pwede palang ma-qualify at mabigyan po nito pong maka-avail nitong tupad program na ibinibigay po ng ating pamahalaan. Yan po ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 ng hapon hanggang alas 5 dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. At tumutok din po kayo dito syempre sa True FM, sa TV5 at sa 1PH 625 po mamaya ang Frontline Pilipinas. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita!